Ang sabi ng 13 verse 1 ng 1 Corinthians, si Apostol Pablo po ang nagsasabi dito. Kung ako'y magsasalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw. Ang sabi sa 2, at kung magkaroon ako ng kaloob na panguhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang bundok, dapat wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Bakit? Ang pag-ibig ang pinakadakila sa lahat. 13:13 ng 1 Corinthians. At ang pag-ibig na ito nagtatakip ng karamihan ng kasalanan. Maalis! Yung mga bagay na nandito, yung nakatanim sa puso natin na galit. Maalis yan. Kung punong-puno tayo ng pag-ibig sa ating mga puso. Alisin natin yung galit, bunutin natin. At magbigay tayo ng espasyo para sa pagpapatawa dito sa ating mga puso. Dahil ang nakalagay sa Biblia, yung hindi mo pinatawad dito sa langit, hindi rin papatawarin sa langit. Yung hindi mo kinalagan dito sa langit, hindi ka kakalagan sa lupa, hindi ka kakalagan sa langit. Magulo. Yung hindi mo patatawarin sa lupa, hindi ka rin patatawarin sa langit. Nakalimutan ko yung talata, hindi ko masyadong makuha. Ayan. Kaya, yung pag-ibig nito, kung tutuloy natin yung 13, verse 3, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik, mapagbigay siya. Upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang kabuluhan, wala pa pakinabangin sa akin. So napakahalaga na isa pa buhay natin yung pag-ibig na ito na sinasabi ng Apostol Pablo. Inutos mismo. Ang utos ni Apostol Pablo, utos ng ating Panginoon si Kristo ng mga kaibigan. Ang sabi na niya sa John 15 verse 12, 15. Love. 1 Corinthians 13 verse 1, patuloy, hanggang 13 po yan, patungkol pa rin sa pag-ibig. Kumbaga, ini-emphasize yung pag-ibig na ito. Upang matamo natin ang salvation. Tandaan natin, ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Maaalis yung mga bagay na ito. Yung pagtataniman, pagtatalo-talo, pagkakampi, mawawala yan. Number 2, na hindi natin dapat gawin upang matamo natin yung kaligtasan. 1 John 2:15. 15 to 16. Ang sabi po ay ganito. Yan. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino may umibig sa sanlibutan, ay wala sa kaniya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nangasa sa sanlibutan, ang masasamang pita ng laman, ang masasamang pita ng mata, at ang kapalaluan sa buhay. Pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes. Ito po yung kinalaman. Patungkol ito sa flesh. Huwag natin ibigin ang mga bagay na nasa sanlibutan upang makamit natin yung salvation na tinatawag. Dahil ang pag-ibig o ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ayon sa James 4:4 ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Hebrew James 4:4. Ang sabi dito, kayong mga mangangalunya, hindi ba ganin yung nalalaman
na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Sino mang ang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. So yung mga bagay na nasa sanlibutan, huwag natin ibigin. Kaya nga nakalagay doon sa Romans 12:2, huwag tayong sumang-ayon sa sanglibutan ito, hindi mga kiba tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. At ang nakalagay sa Roma 8 verse 4 sa 5. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang ayon sa Espiritu ay sa mga bagay na Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay kapayapaan. Ang sabi sa 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos. Hindi nga maaari. So hindi ka maaari sa Diyos kung ikaw ay nasa laman. Ayon sa Galatia 5:23, ang nasa Espiritu, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kasiyahan, kasi kung nangangaral tayo, spiritual. Pangatlo, ayun, yung nabanggit ko na kanina, Romans 12 verse 2. Romans 12 verse 2. Na huwag tayo magsipag-ayon sa sanglibutan ito, kundi mga kiba tayo sa pamamagitan ng ating pag-iisip. Pansamantala, ay puputulin natin yung ating pag-aaral sa puntong ito sapagkat natapos na yung ating oras. At sana nagkaroon tayo ng kunting kaalaman at sumuksok sa ating isipan na kailangan natin sumampalataya sa Diyos. Ang Jesucristo na to na hanggang ngayon ay patuloy na nangangaral sa idingin natin. Ang sabi, kailangan natin sumampalataya. Mark 16:16, sino ang sumampalataya at mag-bautismuhan, maliligtas. After mong mag-bautismo, hindi ka lang dito. Ang sabi kasi maliligtas eh. Hindi sinabing ligtas na. Kasi ang nakalagay sa 1 Corinthians 15 verse 2, ang sabi dito, sa pamamagitan nito iligtas kayo. Ito, 15 verse 2 ng 1 Corinthians. After mong pabautismo, kailangan may gagawin ka pa rito. Kailangan mong manatili. Nasabi dyan, sa pamamagitan naman ito iligtas kayo kung matyagaan ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsisampalataya ng walang paguluhan. So after mong magpabautismo, kailangan mong manatili pa rin. Ang sabi ng Matthew 24:13, ang manatili hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kailangan mong manatili sa turo at aral ng ating Panginoon sa Kristo. Anong tinuro niya? John 5:39, saliksikin ang banal na kasulatan, araw-araw mong saliksikin, Acts 17 verse 1, at mga ibigan. Isa ito sa kailangan nating pananatilihan. Muli kong babasahin. Sa pamamagitan nito iligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang mga salita na ipinangaral ko sa inyo. Kasama yung love. Dahil ang binabasa ko ay nasa 1 Corinthians eh. 1 Corinthians 15 verse 2. And then yung love ay nasa chapter 13. 1 Corinthians pa rin. So kasama ito sa kailangan natin pananatilihan. Hindi lang sa church. Hindi lang sa loob ng church tayo manatili. Sa turo, ang sabi niya Apostol Pablo,